Bacolor, Pampanga. Pagbuhos na sila ng ano para ma-prepare na rin yung kanyang ano, bawasan yung mga bali ano yung beam namin dito mga boss. 3 top view open lang siya, tapos yun siya mga glass dito sa harapan project kasi waterproof. Ang ganda niya ngayon. Tapos pagka nagkaano pa pang trace ng mga bukol-bukol, hindi siya madalas. Finish. Yun po sa kanila wala. Although yung cob lang dito sa pintuan, yun po tayong shadow. Yun, baling tataasan lang dito yung pinaka ang gusto nyo may-ari. Kailangan ni-maintain pagka inside gutter. So yun. So yun doon. Yan, hindi po na-continue. Good morning. And mga boss, Saturday payday po yan. So project update po tayo sa Bacolor, Pampanga, sa private villa, and then sa sa Lakeshore. Ayan, project update. Okay, another day, another build. Let's go. Kahapon maghapon yung ano, yung ulan. Ayan, hanggang ngayon po medyo ano pa, medyo hindi pa maganda yung panahon. Dito na tayo, dito po sa ano, sa Bacolor, Pampanga. Malapit na tayo dito then your sa destination will be on the left. Site. Nauna tayo dito para pauwi. Ayan, ano na tayo, dadaan na natin yung Lakeshore. Ayan, nandito na tayo. Your destination is on the left. Shout out kay Kuya Randy tsaka kay Ma'am Pamela. Nakapagbuhos na pala sila dito kahapon. Yung pong slab nung lilipatan ng kubo, tsaka yung ano, beam dito sa ano. Ayan na siya mga boss. Nakapagbuhos na sila ng ano. Ito yung pinaka flint beam. Tapos tatambakan na yan para ma-prepare na rin yung kanyang ano, slab on grade. Tanggal ko yung ano, balonggay. Tanggalan niya. Tapos tinabunan natin yung nabulok. Mawawala yung laman yung sa ilalim. So pwedeng mag-sink yung buhos para matanggal yan. Dali lang naman pantanggal niya, makano lang yan, balonggay. Malambot lang yung ano niya, mga ugat. Tapos nabuhusan na rin nila yung ano, yung platform nitong kubo. Kahapon nagbuhos po sila. Silipin natin. Paayos ko na rin itong dito. Magagawa tayo ng temporary barracks muna dito. At dyan namin ipapatong po yung ano. Ayan, nabuhusan na po yan. Dyan namin ipapatong yung kubo. Papagiba ako ng unti-unti. Ito ilalim na to. Dito muna kami barracks. Siguro mga isang linggo pa. Isang linggo pwede nang ano yun to.
bawasan yung mga tukod. Silipin natin sa taas. Ayan. Ayan, no? Ang laki. Ayan po siya. So dito papatong yung kubo. Meron pa siyang ano dito mga boss, meron pa siyang pinaka walkway. Ayan, okay na. So yun yung ginagawa natin. Ayan yung building A. So yung building B doon. So kailangan po talaga ma-move yun para ma-start na rin natin yung building B. Itong building A hanggang ano po yan, 3rd floor. Yung B, yung 2nd floor. Bale 5 bedroom po ito. Ginagawa namin na yan. So itong platform na to, additional po ito, or hindi kasama sa ating sa aming pinag-usapan ni client na yung paggawa doon. So yung ginawa rito is additional. Pag-usapan pa namin yung ano dito, mga kailangan pang ipagawa nila. Tapos ipapatambak pa yan. Ayun po yung level niya sa may gate na yun. So mababa pa itong lote na to kumpara dun sa kabila. Yung kabila halos okay na yung ano nun, yung kanyang pinaka elevation. Yung welding na dito, tubo. Dati siguro na itong lugar na tutubuhan. So yun, Saturday ngayon. So papasahod po tayo, and then pagkatapos natin sa ano naman tayo, sa Lakeshore. Half day lang po sila doon. Pero yun dito naman, sila yung mga gumagawa rito, stayin sila. So baka dire-diretso sila mag straight. Tambakan muna, tapos flooring, then tatayo na yung poste, 2nd floor. Third floor po ito. Meron siyang ano dito, cantilever na 1.2 meters. So sa taas lalapad na po ito. Inano lang namin yung ano dito mga boss, yung pong space, para hindi masyado lumaki yung space niya sa ilalim. So sa taas tayo lalapad o lalaki. Kaka-step po siya dyan. Mataas siya ng alos 0.6 or 2 feet yung kanyang elevation simula dito sa may elevation natin dyan. So dito yung swimming pool. So ito ano lang to, parang open space lang yata ito. Or ano, silipin natin dun sa plano. Ayan. Inaano ko itong ano namin, schedule of beams. So yung beam po namin is ano siya, 20 by 40. Ayan. Tapos ang kanyang rebar, yung bottom bar meron siyang tatlong 16mm. Tapos sa taas, top bar meron siyang apat na 16mm. Napakatibay, napakalaki. Ano. Bali ano yung beam namin dito mga boss, 3 tsaka 4 mas 7. Ito yung bakal niya, kanyang rebaring. So yung ating floor plan. So ito yung ginagawa natin. Ito yung building B. Ayan siya mga boss. Sinasabi ko na ito yung roof deck niya. Ganun din dito, meron siyang ano dito, terrace or veranda, balcony. Ayan yung kanyang ano, top view ng kanyang floor area. Ayan.
So ito yung second floor plan. Ayan, full way siya dito. Ito yung pinaka ano niya, pinaka cantilever. Ayan, 1.2 meters or 4 feet. Tapos ito yung kanyang access. So silipin natin yung floor plan. Ayan, common area. Common area po siya. So wala siyang division sa ilalim, open lang siya. Tapos meron siyang mga glass dito sa harapan. Salamin yung kanyang pinaka enclosure. Yan, gaya dito sa kanyang perspective. Ayun yung perspective. Salamin dito. Tapos meron siyang mga fluted panel yata ito. Meron siyang deca stone or natural stone cladding. So yan. Okay na tayo dito mga boss. So half day lang sila sa Lakeshore. So punta na tayo doon. Yan, sumikat na si Haring Araw. Maghapon umuulan. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa Lakeshore Project. Dito. Ayan mga boss, sa Lakeshore Project. You know, maganda na. Ayan mga boss, nagkakaladding na po yung mga downspout. Yan, tulad sa perspective. Ayan, cladding po yan ng Pisem board. Pisem board po yung magandang pang-cladding. Yung Pisem board kasi waterproof. Tapos and then hindi hinaanay kahit na mabasa din po yan, hindi naman po masisira. Although syempre pipinturahan din natin yan, na-applyan din ng waterproofing para talagang ano siya, para sa silt, ano tawag dito, watertight. Ayun siya, mga downspout. Ayan mga boss, mga cladding. So hindi siya pansinin, hindi tulad ng pag nakakita tayo ng tubo na bilog. So ano talaga siya, talagang mapapansin mo na downspout siya. Yan, tulad doon. Mapapansin niyo mga boss, hindi siya pansinin or sitahin na downspout. Ang ganda niya ngayon. Tapos pagka nagkaano pa po yan, nakompleto yung mga cladding namin dyan. So wow, isa sa magandang bahay na nagawa natin. Ito ring ano na to, itong project na to, ito sa Lakeshore. Isa rin sa pinakamaganda na project. Yan. Tapos yung mga finishes sa loob, may mga improvement po or mga change order po si client dito. May mga ilalagay pa tayo sa loob. So ayun, ongoing na rin yung paggawa ng perimeter fence dyan. Ganon din sa gilid sa kabila. Kaya na rin po namin yun, gagawin na namin. Ganun din dito. Two meters sa setback. Yan, halos ano lang po yan, hanggang ganun lang kataas. 2 metro lang ang allowed po dito, hindi po pwede yung mataas na bakod. Ito yung ating panel board. Ito yung pinaka main. Tapos ito yung mga branches. 175 amperes ang pinaka main. Ito mga ilaw na rin. Pang trace ng mga bukol-bukol. Ayos.
Silipin natin yung nagta-tiles dito sa second floor. Ayun o. Oo. Kompleto na. Halos makompleto na pala. Ayan. Matte po yung gusto ni owner dito. Hindi siya madalas. Kung mapansin nyo, hindi siya makintab. Pagka matte po kasi, hindi asahan nyo na, hindi po makintab. Ang disadvantage lang po sa ganitong tiles, mahirap po linisin. Mahirap tanggalin yung mga mancha. Tulad ng gloss, na konting punas lang, matatanggal na. So ayan, nasusunod na rin to. By next week, madadagdagan sila dito. Hugot ako ng mga karagdagang magta-tiles. Para matalis na rin yung mga CR. Malinis na. Family area. Kwarto. Ito na. Railing po rito. Dapat tayo mga ilaw. Ang ganda na. Ang napiling kulay pala ni owner dito mga boss, tall white. Tall white din po yung gusto nila. Sa loob, interior, tall white. Ganda. Finish. Ayos. Ayan, lumilinis na po itong proyekto natin dito sa Lakeshore. Paganda ng paganda. And every week meron pong mga pagbabago. So tingnan natin by next week. Maasikaso ko na rin yung mga cladding dito. Ganon din dun sa may porch. Meron din po kami pinag-usapan din ni owner dyan na ilalagay. So ayan, okay na. Tapos yung meron pa pong meron pa pong moldura. So baka next week din kung matapos na po yung pinagawa ko ring moldura, so ilalagay na rin yung mga moldura. Mga molding po yan sa mga bintana. Yan, meron po mga molding pa yan. Saka dito sa mga column, may molding yan. And then yung yung palang design itong harapan, so yun po hindi pa po final. Yung bakod niya sa harap. Ito yung garage. So possible meron po siyang dito, service gate or siya, pasok ng tao dito. Dito po yung kanyang main door. Ayan mga boss, gumaganda na siya. Na-imagine ko na pagka po natapos to. Ganda-ganda nito. Tapos yung pong bakod na binabalak namin dito, actually mayroon na pong drawing si kuya dito, si owner. Ayan, si Kuya Bong. Meron na rin po kaming meron na rin siyang drawing na sa atin, sinend sa atin. So yun, na lang yun, ipa-final na lang yan. Kung di nyo na itatanong mga boss, yung po may-ari nitong bahay na to is siya, engineer. Nasa po sila, nasa Paris. Ayan, shoutout kay Kuya Bong tsaka kay Ate Anet. Ang ganda-ganda na po ng bahay nyo. Ayan, wala po sila, bale si Kuya Bong kasi bumalik na siya nung
nasa 2 months na yata. So ayan. So ngayon halos na finishing na. And then pwede na rin magsukat yung UPVC. Siguro by next week masusukatan na niya yung actual itong mga mga balcony, yung mga sliding door dito. Yung sliding door kasi kailangan po nila masukatan ng actual pagka may tiles na rin yung ating balcony rito, nakadrop po kasi yun. So kailangan nila sukatan ng actual. Ayan. So yun mga boss, iwan na natin sila. Marami pa naman tayong materials dito. Yung buhangin, halos ang materials naman natin, pintura, tiles, buhangin. Ayan, halos ganyan lang po yung natin. Tapos sa finishing sa loob, marami po kaming pinag-usapan din ni client dito sa mga finishes sa loob. Yung mga ilaw naka-ready na rin po. Bale, nakabili na sila ng ilalagay dito sa may high ceiling. Ganon din sa may hagdanan. Sa dining, meron na rin. Sa mga kwarto, ang gusto lang nila pinlight lang po. Ayaw nila yung may center light na malaki. So, pinlight lang yung gusto nilang ilaw dyan sa mga kwarto. Ayan, wala pong center light. Di tulad ng mga ibang kwarto, meron siyang center light. And then merong cob. Yan po kanila wala. Although yung cob lang doon sa may opening, tulad sa bintana, tsaka dito sa pintuan, yan meron po tayong diyan shadow light sa wall. Yung kanyang pinaka accent. And ongoing na rin yung bakod. Mababa lang naman po yan. Baling tataasan lang dito yung pinaka kanto. Doon po kasi yung abing service entrance na kuryente doon. Yan doon, mataas yun. Ayan. Tapos dito mababa lang. 2 metro lang, halos ganyan lang po yung bakod dyan. Magiging perimeter fence. Dito po kasi sa subdivision na ito mga boss, po dito tahimik. Wala pong nawawala dito. Kahit na walang naiiwan dyan sa site. So wala pong nawawala. So tara, sa farm naman tayo. Farm. Nandito na tayo. Dito sa farm. Ito yung project na siningit natin. Ay mga boss, po kami doon. Setback namin yung bahay. Dati po kasi yan, na yan. Bakod, ayan, property line na po yan. So wala siyang setback. So ang gusto nung may-ari, magkakasetback siya para doon na ring gutter. Although pwede rin namang inside gutter, pero inside gutter mga boss lang naman natin. Pagka inside gutter, may maintenance po yan. Kailangan i-maintain pagka inside gutter. So yan, setback tayo ng at least 1 meter dito, para dito na yung magiging gutter. Dudugtong dun sa bubong na yan. Ayan, yung existing na bubong na yan, dudugtong po namin dyan. Sibol na, no? Oo, sibol. Halos sa metro. Ha? Oo, ganun. Dito ako din lang. Tabi ng tower. Sabi ng iba mayroon po radiation yan pagka tabi ka ng tower. Ayan. Dahil hindi na umulan mga boss, sumupa po yung tubig, lumit. Tapos dito yung mga manok, problema ko. Dahil doon po sila nanggugulo. So ayan, pinagawa ko na ng kulungan. Pinatibayan ko na. Ayan na po siya. Ayan, pinalagyan ko na ng pundasyon para hindi lipa rin. Ayan. Mga pundasyon na. Tapos yung bubong niya matibay na rin. Pinawelding ko na. Hindi na temporary. Yan, na siya. Permanente na. So ayan, dito ko na sila kukulong. Ayan na po yung kulungan. Ayan. Meron na silang matibay na kulungan. Hindi nalilipar na hangin to. So papayos ko na lang yung itatambakan ng konti ito para mas mataas ng konti dito. Para pagka umulan hindi po pumapasok yung tubig dyan.
Sarado natin to. Saraduin ko na rin to. Dahil sa kabila po hindi na sa atin yan. Lalagyan ko ng sarado dito. Tapos meron akong kinuha mga kasya. Ito mga kasya maliliit. So maganda po lilim to. Ito mga kasya. Yan, dalawa. Ay tatlo pala. Yung isa nilagay ko doon. No? Naglagay tayo ng halaman dito para pagka lumaki malilim po rito. Tapos ito tinanim ni nanay Apulelay. Mga ano to, mga longgan. Yun ang dami oh. Aratilis meron din doon. So okay lang yan kahit na lumaki. Madali lang naman putulin. If ever na meron tayong gagawin dyan. Ayan, ito yung ating stockpile muna for now. Ay, mga yero, mga gamit. Yan po yung update dito sa dito sa farm extension. So yun doon, ayan, hindi po na continue. Mga ngalawang yung bakal doon, yung hindi na buhusan o hindi na continue yung pader doon. Tingnan natin kung tuloy-tuloy diretso yung matuyo yan. So continue ko na doon. Kahit paunti-unti lang, kahit 2-3 lang yung gagawa rito. Yung Saturday ngayon, so maaga po tayong nagpahinga ngayon. Naglagay din ako ng ratilis dito. Yan, ratilis mabilis lang pong lumaki yan. Ayan. Tsaka doon, ito longgan. Kamote, tinanim din ni nanay ito. Sayang nga naman yung lupa, hindi naman po ano yan. Madali lang naman tanggalin, if ever na tatamaan sila. So yun, kita-kita po tayo bukas. Hanggang dito na lang po yung ating simpleng vlog for today. Ayan, paalam po, God bless. Ingat.